Hello po mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo, magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin, ito pong si Senator Rapi Tulfo na tinatawag po na si Mang Kanor di umano at si Viva Max mga kababayan. Galante po itong magbigay, tip pa lang mga kababayan. Napakalaki na. Tip pa lang, ay umaabot na yata ng 300,000 pababa. Hindi kaya? At grabe rin pong gumastos ang anak nito. Lalong-lalo po pag nasa ibang bansa. Hindi po ba? At syempre ang pamilya nito at anak nito ay sangkot din po sa napakalaking insertion at allocables ayon po sa Cabral Files. Hindi po ba? Pati po ang kanilang party list ay nasasangkot din po sa malaking anomalya at meron din po silang issue. Mga kababayan, hindi yata kasama sila. Hindi kaya? Pati sa maleta. Ito po, kinwestiyon niya po ang NBI dahil bakit daw po special treatment at hindi dinadampot. Ito po, pakinggan po natin siya. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte ay kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala pata sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulo Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang maaari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din na pag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal ka agad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Mr. Witness. Nakita niyo po itinutulad pa ni Matibag daw sa ibang bansa. Pag nagbanta ay ipinakukulong agad kahit Vice President ka, mga kababayan, at matatanggal ka na sa serbisyo. At ito pong si Rapi Tulfo na tinatawag pong Viva Max at tinatawag din pong Mang Kanor di umano. Ibang klase, no? Magkaiba po yon. Huwag niyo pong gawin tanga, bobo mga Pilipino. Yung sinasabi niyong guro, magbabayad pa. At iba po, magkaiba po yon. Ito pong guro, antimano may money at talagang direct to the point. Di po ba? Kung sino, babayaran pa niya.
Di po ba mamatay lang o matsugi lang si dating Pangulong Duterte? Ganun po ba sa Vice President? At hindi rin po ba alam nitong senador na ang Vice President nasa ating konstitusyon na may mga immunity yan. Katulad ng Pangulo, may immunity. Pagkatapos po ng termino ng Vice President, kasuhan mo. Kasuhan mo ng kasuhan. Kaya nga hindi nyo makasuhan eh. Dahil Vice President pa siya, kaya kailangan nyo impeach. Hindi po ba? Ginagawa pong tanga bobo ni Rapi Tulfo ang mga Pilipino. Magkaiba po ng senaryo yon. Ang Vice President ay hindi po nag-alok ng pera sa papatay sa tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ang sinabi ng Vice President, conditional, una siyang mamamatay. Ginagawa po kasing tanga bobo mga Pilipino ni Rapi Tulfo at nitong NBI. Kasi ayaw po nilang intindihin yung sinasabi ni Vice President. Mas unang nanganganib ang pamilya at buhay niya. Dahil unang-una yung tatay niya na ipatapon na ganun-ganun lang. Walang due process, nanganganib ang buhay nila. Kaya silang gawa ng masama. Dahil yung tatay niya dinampot. Hindi po ba pinagtulong-tulungan ng mga men in uniform at ng gobyerno? Huwag mong gawin tanga bobo ang mga Pilipino. Ito pong dalawang ito magkasundo. Ang gusto pa ni Matibag, kung susundin lang daw po ibang bansa, dadamputin na ang Vice President. Ibang klase. Gawin mo! Pwede nyo naman gawin eh. Dahil nagagawa nyo naman lahat ngayon ang gusto nyo. Dahil wala naman kaming tagapagtanggol. Wala kaming mga sinasabing mga magpuprotekta sa amin. Hindi po ba? Meron po ba? Wala na eh. Pati yata mga men in uniform ngayon, tulog eh. Hindi po ba? Unbelievable. Magkaibang magkaiba. Magkaiba ng sitwasyon. Yung sinasabi po ni Rapi Tulfo, yung guro. Pambihira. Magbabayad. Saka matindi yung guro. Pangkalahatan po yung guro eh. Kung sino man. Di ba? Talagang yun ang pag-uudyok. Dahil kung sino man ang makakatsugi kay dating Pangulong Duterte, kung sino man, napakarami niya. Nag-uudyok siya dahil nilagyan niya ng napakalaking pera pa. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi nga, bakit daw po yun dinampot, walang warrant? Wala pong warrant sila. Di ba? Samantalang ang Vice President, masyado raw pong special. Ibig sabihin, kung susundin natin si Rapi Tulfo sa kanya idea, dadamputin mo na ang Vice President, ganun-ganun lang. Bakit? Martial na po ba? Ang gusto yata ni Rapi Tulfo ay batas militar at martial na sa ating bansa. Ganyan po kasi ay mahirap, mga kababayan. Pagka po ang isang senador ay may itinatago at marami pong karga-karga na pananagutan sa ating bansa pagdating ng tamang panahon. Napakarami po na issue ng mga Tulfo. Pati po ang party list na kung saan nahandun ang kanyang asawa at anak di umano. Congressman sa Quezon City, anak niya. At mismong siya, pati kapatid niya na si Sylvester Iris. Lahat po ng Tulfo, di umano, ay meron po yatang anomalya na tinatago. Napoproteksyonan lang sila ngayon dahil sindikato ang gobyerno. Hindi po ba? Kaya nga po tayong maasa na dumating po ang tamang panahon na ipagkaloob po ng Panginoon ang isa pong Duterte at ang isa pong Aguila, mga kababayan, para po lahat ng baho ng pamilya Tulfo ay lumabas di umano. Hindi po ba? At tingnan po natin ang tapang at angas ng mga Tulfo pagka po pumutok at lumabas na sa tamang panahon ang isang damukal, lalo-lalo pagdating sa pera. Di umano. Nakakalungkot ano? Ginagawa tayong tanga, mga bobo, mga kababayan. Hinalintulad ba doon sa pagbabanta kay dating Pangulong Duterte na magkaibang sitwasyon?
tanga na lang at bobo maniniwala rito. Hindi po ba? Vice President. At ang Vice President, abogado. Alam ng Vice President ang kanyang sasabihin at lalabas sa kanyang bibig. Kaya nga yung sinabi niya, uulitin natin, conditional. Siya ang unang mamamatay. Siya munang papatayin. Hindi po ba? Rapi Tulfo. Ayaw nyo lang kasing intindihin dahil po maitim ang balak ninyo sa Vice President. Dahil gigil na gigil kayo. Di umano na mawala na sa pagiging politiko o Vice President para hindi na makatakbo. Para lusot na kayo sa ginawa nyo kawalangyaan. At pagnanakaw, di umano, sa pera ng taong bayan. Hindi ba yun ang totoo? Mr. Viva Max, di umano, at Bangkanor na tinatawag. At galanting-galanti ka pa. Pambihira, unbelievable. Talagang ibang klase kayo. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ibang klase kayo makasipsip. Di ba? Sip-sip na sip-sip sila sa mga Duterte. You know? Nung sila nakasip-sip na at sumikat na ng husto at nanalo ng politiko, ano na po ang nangyari, mga kababayan? Dahil hindi naman talaga paglilingkod ang habol nila sa bansa. Paglilingkod po ba? Kaya aangas po sa TV station yan, sa radio station. Lalo-lalo pagdating po sa korupsyon. Galit na galit po sa mga magnanakaw yan. Pero nung mga naging politiko, maging senador, at ang pamilya yung mga naging congressman, galit pa ba sila sa mga magnanakaw? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Galit pa ba? Tumutugis pa ba sila sa mga magnanakaw sa gobyerno? Ganun pa ba sila? Mukhang pagdating ng tamang panahon, sila na ang tutugisin. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan at wag na wag po tayong maniniwala basta-basta mga kababayan. Lalo-lalo po kung ang senador ay meron pong conflict of interest. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, si Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, Mika Ligaspi, Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. At syempre po, taste lang po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan. Thank you po. Bye-bye. Sa muli.